Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dito ngayon sa pangalawang interpellation sa cross-examine ko sa aming debate na papatunayan na si Jesucristo ay walang kasalanan ayon po sa Biblia. Ngayon po magawa ako ng ipapalabas ko ang aming interpellation. Tandaan ninyo mga kapatid, wala akong ibawas sa salita ni Mr. Camacho, wala din akong idagdag nga sa kanyang salita nga ipapalabas ko ba ngayon. Kukuha ako ng mga video niya, audio, tapos idagdag ko para palabasin nga masama siya. So hindi po, ang akin po dito, hindi ko dagdagan at hindi ko babawasan ang mga salita ni Mr. Fernando. So ako lamang dito ay mag-comment sa mga bagay ng kanyang nabanggit nga medyo hindi po ako sang-ayon. Okay? Dito tayo ngayon kapatid. Kahulugan ng kasalanan. Ang sabi rito, kilala bilang kasalanan sa kusang loob na paglabag sa banal na batas o ng alinmang mga utos nito. Sa kabilang banda, ang kasalanan ay nakikita bilang lahat na lumihis mula sa kung ano ang tama at makatarungan. No? Ito ay may dalawang uri. Kusang loob na paglalabag o di kaya talagang paglihis sa tama. Brother Fernando, si Jesucristo, ilang bisis po ba nagsabi si Jesucristo ulol? Ilang bisis? Nabibilang po ba? Sorry. Hindi ko po nabilang yung special na salita na inyo pong binabanggit. No? Siguro, pakilatag nyo po mamaya para maituwid natin. Mr. Fernando, ang salita pong ulol ay hindi po espesyal sa amin. Masama po yun. Sa inyo pala mga Seventh-day Adventist, ang salita pala na ulol ay espesyal para sa inyo. Sa aming mga Islam, hindi po. Hindi po yung espesyal ang salitang ulol. Galit ka man o hindi, may kasalanan man ang ibang tao o wala, masama po magsalita ka ng ulol sa publiko. Hindi po yun espesyal ayon sa iyong nasabi. Yung maling pagpapaliwanag po, ukol po yan. Pero ang ating pong Panginoong Jesucristo, alinsunod sa... Sorry. Hindi ko po nabilang yung special na salita na inyo pong binabanggit. Ayan, at yung pong mga binabasa po ninyo na mga tinatanong sa akin, hindi po yan isang pagkakasala na ginawa ng ating Panginoon. Yung iba po dyan ay pananalitang hindi po pagkakasala. Yung magsalita ka ng ulol ay hindi po pala yan pagkakasala. Ano yan? Magkaka-reward po kayo? Mabubuti po yon yung salitang ulol. Hindi po pala yung pagkakasala. Ano yung sinabi sa Mateo 5 versikulo 22? Kapag magsabi ka ng ulol, nanganganib ikaw sa lumalagablab na apoy. Tuloy tayo. Panggising, pananalitang paglalarawan, yan. Ang salita palang ulol, salitang panggigising at paglalarawan, panggising pala yun? Naku naman. So, kaya kumisa sa parabola isinasagawa. Hindi po yan tang-iinsulto, kundi yan po ay paraan ng Panginoon na pagsasabi ng totoo. So, pansamantala, diyan po muna. Kahit man totoo, Mr. Fernando, ulol, huwag mong sabihin sa publiko na ulol. Ano bang gusto mong mapapala? Masasampal ka? Mababatok ka? Masasaktan ka? Kahit taong masama, wag mong sabihin ulol sa publiko. Next question. Second question. Ang ato yung po bang topic kasi nagput po ikaw sa Quran, papatunayan po sa Quran na ganito, ganyan sa hadith sa Islam. Ang ating po bang topic, di ba, nagsinasabi na papatunayan mo nga si Jesucristo ayon sa Biblia ay walang kasalanan. So, ngayon, yung sinasabi mga walang kasalanan sa Biblia, hindi siya nagtanong ako sa iyo kung siya ba'y nagsabing ulol. Maamin ka, nagsabi siya ng ulol. Your explanation. Pero nagsabi ka nga siya nagsabi siya na siyang ulol. Ito naman, pag sinusumpa mo isang bagay
na walang kasalanan, inosente. Kasalanan po ba o hindi? Kung sinusumpa mo ang isang bagay na walang kasalanan o isang nilikha, kasalanan po ba? Hindi. Hindi po, sapagkat ang kinikilala ng Panginoon, siya po ang creator, siya po ang mayroong higit na siya yung supremo sa lahat ng mga nilikha o mga Ay tinatanong ko ito dahil si Hesukristo ay isinusumpa niya yung kahoy na igos. So hindi daw ito kasalanan pagsumpa. Mabasa niyo itong istorya na ito sa Marcos 11. The story of yung nagugutom sila. Si Hesukristo daw hindi daw kasalanan kasi Diyos siya. Sinusumpa niya yung igos ay hindi raw kasalanan. Pakinggan natin. Nilalang. Ngayon, tungkol po sa tinatanong po ninyo, tama po ayon sa kasulatan, ayon sa Biblia. Pero hindi po masama, hindi rin mali na kumuha ng testigo mula sa iba't ibang mga aklat at iba't ibang mga literatura. Basta't ang pinaka-main na aking pong pinagpapatunayan, yun pong Biblia. Ayon sa Biblia na ito ay sinusuhayan o tinitistiguhan ng iba't ibang mga literature katulad ng Islamic literature at maging sa inyo rin pong bibig ang ating ang Panginoong Hesus ay hindi po nagkasala. Ayan, napakalinaw po nun mga kababayan at mga kapatid. Ang pagsabi ba nga evil and adulterous generation, mga ngalon niya, evil adulterous, ito'y panginginsulto o hindi? Hindi po kapatid, hindi kami naniniwala yan ay pang-iinsulto, kundi isang paghahayag ng katotohanan na mayroong dapat na maimulat na kaisipan. Hindi pala pang-iinsulto. Yung sabihin mo evil, diablo ka, at mangangalunya ka, hindi daw yan insulto. Totoo, sabihin lang natin, totoo, totoo na ang isang tao ay nangangalunya. Ang isang tao ay diablo, evil. Ano makukuha mo sabihin mo sa kanya diablo sa harapan ng mga tao? Evil at mangangalunya. Ano bang ipapalabas ni Hesukristo na siya ay hindi siya mabuti siyang tao? Bakit? Hindi siya evil, adulterous generation? Did he not, Jesus Christ, descend from adulterous and evil generation? Basahin mo Mr. Camacho sa Matthew chapter 1 verse 1, 2 and 3. Si Jesucristo ay anak siya ni David. Sino si David? Nagnakaw ng asawa. Pinapapatay pa niya ang asawa at kinuha niya ang asawa. Yung nagbuntis na, nilagay niya sa firing line para doon madaling mamatay yung sa digmaan sa espada. Wala pang baril noon So si Jacob naman, lulo sa lulo ni Jesus, si Jacob ay nagnakaw ng birthright. Instead kay Esau, ninakaw niya at nagpakunwari siya nga siya si Esau. Nagsisinungaling, nagnakaw pa si Jacob. Ito ang lulo ni Jesucristo. Si Juda naman, basahin mo yan sa nabanggit kong versikulo at chapter. Si Juda naman, si Juda ay ginamit niya ang kanyang daughter-in-law nga si Tamar. Si Tamar, daughter-in-law niya, ginamit niya, niyugyug niya at nanganak ng si Fares, si Zara at Fares. At ito naman naging lulo sa lulo ni Hesukristo. Yan. Hindi ba si Hesukristo descended from evil and adulterous generation? Bakit palagi niyang sinasabi ito sa kanyang mga katunggali? Siya din pala ay mayroon din palang bad record. At ang ating Panginoon Jesucristo hindi po kabilang riyan. Yan po'y mababasa rin ninyo sa aking kinukuhang testigo 3:36 ng sura na hiningi ni Mariam o ni Maria na humingi siya ng pagkalinga. Yan. Para din dito sa atin sa kanya pong magiging
supling. Paki-check nyo na lang pa, hindi ko masyadong na ano, no? Pero mamaya babalikan ko po yan. Ano? Kung nagkamali ako, itutuwid ko po yan. Ano, ho? At dito kaya Osama Abdallah, ano, noong April 10, 2004, sinabi rin po niya dito, the sinless of Jesus in Islam. Ano? Sinabi talaga rin na walang kasalanan ang ating Panginoong Jesucristo Next question. kahit na yung kanyang ina. Iningatan ni Allah. Fourth question. Sinabi ni Jesucristo na wala siyang babaguhin na batas. Wala siyang babaguhin na batas, wala siyang sisirain na batas. Paano ito, sabi ni Jesucristo sa kapanahonan niya? Bawal na ang diborsyo sa kapanahonan ni Jesucristo. Mahalan niyo ang kaaway. Hindi na tooth for a tooth. Nagbago po ba ito o hindi? Hindi po yan nagbago. Ano ho? Kasi meron na po yung hula sa lumang tipan na dadakilain niya po at gagawing marangal ang kautusan. Hindi nagbago sa kapanahonan ni Moses. Pag nagtrabaho ka ng Sabado, patayin. Okay? Kung ikaw ay pumatay, papatayin ka rin. Sa kapanahonan ni Jesus, hindi. Kung babatuhin ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kung sasampalin ang inyong kaliwang pisngi, ipapasampal din ang kanang pisngi. Anong sabi na walang pagbabago? May diborsyo noon kay panahon ni Moses. Panahon ni Jesucristo, walang diborsyo. Paano nasabi na walang pagbabago? Sapagkat yung pong mga kautusang, mga pinagagagawa ng mga iskriba at pariseo ng araw, itinuwid niya po pagdating ng kanyang kapanahunan. Kaya wala po siyang binago. Ipinakita niya yung lawak ng kautusan, ipinakita niya na meron ng mga itinuwid sa kapanahonan ni Jesucristo, itinuwid. Bakit? Baluktot ba noon? Dahil itinutuwid ni Jesucristo? Baluktot ba noon ang batas? Dahil tinutuwid na sa kapanahonan ni Jesucristo? Ano ba yan? Na nang siya ay dumating ay tumigil na po iyon. Katuparan lamang po na ginagampanan niya po yung ipinagkatawag sa kanya ng Diyos. Kasi ang sabi nga doon sa isang talata na aking binasa, naparito ako para sundin ang iyong kalooban o Diyos. At yan din naman ang sinasabi sa mga testigo katulad po ng inyong Quran na ng ginawang propeta, si Jesus ni Allah, ay Next question. ginawa niya yung kalooban ni Allah. Sa kapanahonan ni Moses, ang kaaway nila ni Moses pinapatay. Sa kapanahonan ni Moses, ang kaaway nila pinapatay. Sa kapanahonan ni Jesucristo, ay mahalin mo ang kaaway. Pareho lang ba ito? Mahalin at patayin ang kaaway? Mali po, magkaiba. Magkaiba po yan, hindi po magkapareho. Yung pong batas ng ukol sa pagpatay, yan po ay nakalagay po sa kanilang sibilo. Sa panahon na po ng 1st century, ang sibilo na po na umiiral, hindi na po yung sibilo ng Israel, kundi yung ng sibilo ng mga Romano. Nalimutan mo yata, Mr. Camacho, na ang batas ng Israel sa kapanahonan nila ni Moses, sa kapanahonan nila ni David, ay batas ito ng Diyos na binigay kay Moses, binigay kay David. Batas ito ng Diyos. Although batas ito ng Israel, pero batas ito ng Diyos. Civil law. What civil law? Tapos kino-compare mo ngayon sa Roman civil law. Ang ibig sabihin, susunod ang mga Israeli sa batas ng civil law at iwanan na yon ang batas ng binigay ng Panginoon sa kanila. Ano naman, Mr. Camacho? Ang batas ba ng Israel ay hindi batas ng Diyos? Saan ba nangunguna? Batas ng Diyos o batas ng tao? At sinabi rin ng ating Panginoon, ipinahayag po niya sapagkat hindi na yan umiiral, na meron ng takdang panahon ng pagpaparusa sa mga taong suwail. At yan po ay mangyayari sa hinaharap natin kapag dumating na ang araw ng paghuhukom. Yan. Kaya mayroong mga batas sa lumang tipan na talagang hindi na umiiral sa bagong tipan. Hindi po yan pagbabago ng kautusan ng ating Panginoon, kundi isang pagtatama at pagpapaalala
sa pagtatama. Ano bang ibig sabihin ng pagtatama? Mali pala yung kapanahonan ni Moses. Yung batas pala nga dala-dala ni Moses pala. Mali yun dahil panahon ni Jesucristo, pagtatama. Alam mo, Mr. Camacho, kung sinabi mong pagbabago, inaksip mo na lang sana nga may pagbabago, mas mabuti pa yon. Kasi sinabi mo na pagtuwid, pagtatama, baluktot pala ang kapanahonan ni Moses, ang batas na bigay ng Panginoon sa kanila. At mali din pala dahil pagtatama na po, mas maganda pa sinabi mo na lang nga binabago. Kasi wala nang problema ang pagbabago Supposing, sa kapanahonan nila ni Adan, mag-asawa ang magkapatid, binabago. Sa kapanahonan nila ni Moses, bawal na magkapatid mag-asawa. Diba? Sa kapanahonan ni Moses, pwede maraming asawa. 2, 3, or 4, kahit pa dyan, nandiyan nga sa Bible, 700 ang asawa ni Solomon, di po ba? So sa kapanahonan ngayon ni Jesus, sabihin natin na, o sabihin ninyo nga nag-limit, nagbago. Walang problema sana kung sinasabi mo nga, nagbabago, binabago ni Jesucristo. Bakit? Propita Ang propita, may karapatan sila magbago dahil ang propita hindi naman gumagawa, magsasalita sa kanilang sarili kundi nagmula sa itaas. Di po ba? Pero kung sinasabi mong pagtatama, mali pala noon. Pag sabi mo rin nga tinutuwid, ay baluktot pala noon. Ako naman. Dapat na hula, no? Na dapat sundin. Time. At dapat pa rin. Okay, so dyan Mga kapatid, tandaan po ninyo na hindi po kami against kay Jesucristo, hindi po namin kalaban si Jesucristo, bagkus si Jesucristo ay amin po siyang propeta. Mahal po siya, wala po siyang kasalanan sa Quran na banggit at nabanggit din sa hadith, wala siyang kasalanan. Wala po kaming gustong sisiraan si Jesucristo. Pero ang aking pong pinapalabas dito, ang nagsulat po sa Bible. Dahil ang nagsulat diyan ay wala pong alam si Jesucristo dahil sinulat po niyan ay wala si Kristo. At saka ang mga scholars diyan rin nagsasabi nga hindi nila alam kung sino nagsulat. In short, hindi din mga apostoles ni Jesucristo ang nagsulat riyan. Hindi apostol ang nagsulat diyan. Tingnan mo, mag-research kayo sa modern scholars ngayon, anong finding nila kung yung bang mga apostolis ni Jesucristo ang nagsulat at nasaan na si Kristo. Decades nandoon na sa langit. And in fact, bigyan ko kayo ng hints. Si Lucas, apostol ba ni Jesucristo? Basahin mo na the names of the apostle of Jesus Christ, Matthew chapter 10. Wala si Lucas doon. Hindi yan si Lucas disipulo. Sino pa? Si Marcos. Hindi din apostol ni Jesucristo si Marcos, pero nandyan, tinawag ninyong apostol. Marami pa mga kapatid na gusto niyong malalaman, inshallah. Mahal namin si Kristo. Ang pinapalabas lang namin dito, ang mga nagsulat sa Biblia nga binabato kay Kristo, nga lumabas si Jesucristo na masama ang image niya sa mundo. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.